Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, bibigyan ko naman kayo ng list of 0.5 horsepower non-inverter window type aircon. So yung 0.5, kapag sinabing 0.5, wala pa akong nakita kasi na inverter na 0.5. Okay, halos lahat tata ng 0.5 na horsepower na aircon na window type or even split type siguro, walang inverter. So kung meron man, pakilagay na lang sa comment kasi wala pa akong nakita. So yan, bibigyan ko lang kayo ng list of 0.5 horsepower window type aircon. So yan, gumawa ako ng list. Ito, 10 to. So kung naghahanap ka ng 0.5, panoorin mo to. So itong list na to, paano ko nga ba nakuha? Dun sa list ng DOE. So yung list na to, galing ko doon sa website ng DOE. Sinort ko ng monthly energy consumption. Kung ano yung pinakamatipid, yun yung nilagay ko sa top 10. Okay? So nire-record ko tong video na to ngayong May 2024. So baka in the future magbago pa to. Baka may mga lumabas pa na mas matipid. So hindi lahat ng window type na 0.5 horsepower ay nandito. Kumuha lang ako dun sa top 10. Dun sa taas mismo nung sinort ko yung list. Okay? So disclaimer lang muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko tsaka na search ko. At yung info na gagamitin ko dito ay based lamang sa DOE. Okay? Yung papakita ko sa inyo. Itong mga info dito. So papakita ko mamaya kung paano ko kukunin. Okay, kung meron man mali dito na galing dun sa DOE, hindi ko nakasalanan. Tsaka hindi ako related sa DOE. Ginamit ko lang yung list nila para pakita sa inyo. Para meron tayong basis kung ano yung monthly energy consumption. Yan, para makuha natin itong mga info na to. Kasi available naman to sa website nila. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Paki-follow na din ako sa Facebook feeds ko, ilagay ko na lang sa description yung link. Yan. So mag-start tayo dito sa baba. Yan, papakita ko. Meron na akong list nito na kompleto na to. Naka-invisible lang sila. So mamaya isa-isayin natin para hindi kayo malito. So gumamit ako ng Excel para mamaya makita natin yung comparison nila. Madali kasing makita dito. Kapag kumpleto na yung info, screenshot nyo. Yan, tapos kayo nang bahalang mamili. Sa mga interesado ng mga aircon na to, maglalagay ako ng link. Yan, kung gusto nyo bumili, maglalagay ako ng legit link sa description. So paalala lang, hindi sponsor lahat ng mababanggit na brands dito. Okay? So yan, start na tayo. Yung number 10 natin, ito. Kukulayan ko lang yan kasi meron na akong info dyan para mapabilis tayo. Okay. So yan. Kelvinator. Okay. Yung pang 10 natin. Tapos yung model niya ito. Yan. Yung refrigerant na ginamit. Yan. R410A. Yung cooling capacity niya 1.47. Yung power rating sa watts 505. Yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. Sa 9 hours na paggamit, every day within 1 month. Yan, nakalagay dito sa baba. 9 hours lang yan every day. Tapos, sa isang buwan or 30 days. Yan, mamaya papakita ko kung saan ko nakuha to. Yan. So, ito, 109.08. Tapos, ito kilowatt hour. Ngayon, i-convert natin sa peso para may idea kayo kung magkano. Ito, yung katumbas niya, 1,090.80. Okay, pesos yan guys. Sa 24 hours na paggamit, ito yung nakonsumo niya kung gagamitin mo siya ng 24 hours. Yan. 96.96. Yung price niya, ito, 8,500. Yung price niya, depende yan sa seller, pero ang nakita ko dito sa Lazada, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung seller. So, ito yung price niya. So, check muna natin kung tama para sure tayo. Okay, tama. Ito yung model niya. So, ito yung price niya, 8,500. So, yan. Paano ko nga ba nakuha to? Yan, para dun sa mga bago lang. Marami na akong nagawa na video ng mga list ng mga aircon, yung
Yung iba top 10 na pinaka matipid sa window type. Yan, yung iba naman sa split type. Meron akong 1 horsepower, 2 horsepower, 1.5 horsepower. Tignan nyo na lang sa video ko o sa channel ko yung mga videos na nagawa ko kung interesado kayo. So yan, papakita ko ngayon kung paano ko nakuha itong mga info na to. So galing ko yan sa website mismo ng DOE dito. So ito yung link, kinuha ko na para mapabilis tayo. Yan yung website nila, doe.gov.ph. Yan. Okay. So dito ko nakuha. Check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. Ayan yun. Yan. So nga pala, ito yung itsura niya para may idea lang kayo. Yan yung itsura niya. So non-inverter yan. Okay, yan nakalagay dito, non-inverter. Tsaka sa price pa lang, non-inverter na yan. So dito ko nakuha yung info sa link na to sa DOE. Okay, yung refrigerant niya ito R410A nakalagay dito. Okay. Tapos yung cooling capacity sa kilowatt hour, ito 'yan. Okay, papakita ko lang kung saan ko nakuha para mamaya. Hindi ko napapakita yung iba para mapabilis tayo. Yung power rating sa watts ito 505, dito ko nakuha 'yan. 505 ito. Yan. Tapos, yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 9 hours na paggamit every day within 1 month. Ito, 109.8. Okay, dito yan. 109.08 pala. Dito yan. Yan. Tapos, ito yon 9 hours. Okay, 30 days. Yan. Okay. Tapos, dito, sa monthly energy consumption sa peso naman, kumbaga ito, kilowatt hour lang. Tapos ito, kinonvert niya sa peso. So, paano ba niya kinonvert? Ano yung ginamit niya rate? Yung ginamit niya na rate, ito 10 pesos. Okay? Check nyo sa lugar nyo kung magkano yung rate sa lugar nyo. Iba-iba yan. Pero dito ang ginamit nila, nung kinompute nila to, ay 10 pesos. Kaya nakuha nila tong 1,090.80. Okay? Ito yan, nilagay ko dito. Yan, para lang makita natin mamaya kapag kumpleto na itong info na to, yung comparison nila sa isa't isa. Tapos itong 24 hours na paggamit, kung gagamitin mo siya, kung magkano yung konsumo niya, paano ko nga ba nakuha, nandito yan sa baba. Yan, lagay mo dito 24 hours, tapos 1 day. Yung rate na ginamit ko ay 10 pesos lang din, same lang din dito. Yan yung nakuha ko, 96.96 nandito yan. Okay? So ayan, ganun ko nakuha yung info dito. Tapos nakasort dyan dito, yung pinakamatipid, yung kilowatt hour. Okay. Nag-start tayo sa pinakamataas magkonsumo hanggang sa pinakamababang magkonsumo. Hanggang umabot tayo dito sa 1. Bilisan lang natin ng konti kasi 10 to. Baka matagal lang tong video. Okay, papakita ko lang yung mga itsura nila. Tapos yung konting info ng aircon. Tsaka yung price nila. Yung price depende pa rin sa seller yan kung makakita kayo ng mas mura. Okay. So yan. Next na tayo, number 9. Yung 9 natin, same din na brand. Kelvinator din. Tapos, ito yung model niya. Sa mga interesado, i-click na lang yung link sa description. Meron akong mga link dyan. Sa mga gustong bumili, meron na din akong link dyan. Yung refrigerant na ginamit, R410A lang din. Tapos, same lang din sila ng cooling capacity, pati yung power rate. Yung monthly energy consumption sa 9 hours na paggamit, same lang din. Pati yung pag kinonvert mo siya sa peso. Yung 24 hours na paggamit, same lang din. Ang pinagkaiba lang, mahal siya. Okay? Mahal siya compared dito sa una. Okay. Tingnan natin yung itsura niya, kung ano yung itsura niya. Close muna natin to para hindi tayo malito. Yan yung itsura niya. Halos same lang sila ng itsura. Okay. Yung price niya ito. Dito ko siya kinuha dito sa seller na to. So, lagay ko na lang yung link nito sa description kung gusto nyong i-check. Pati yung link ng mga DOE link kung gusto nyong tignan muna. Okay, number 8 na tayo. Yung number 8 natin, kulayan natin ulit. Kondura na ngayon yung number 8. Ito yung model niya. Tapos, yung refrigerant niya, R410A din. Same lang din sila ng kilowatt hour, pati yung sa watts niya. Yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, same lang din, pati yung pag kinonvert mo sa peso, yung 24 hours na paggamit, same lang din.
So dito nga pala wala akong mahanap na nagtitinda online. So mag-visa lang tayo dito sa DOE. Papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Para lang may idea kayo. So download natin to. Yan yung itsura niya. Condura. Okay. So check muna natin yung model niya kung tama. Okay, tama. So yan, naka 410A siya. Yan. Okay, dito ko nakuha yung cooling capacity. Yan, 147. Yan. Tingnan nyo na lang yung power input. Yan. Same lang din dito. Yan. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Ito, same lang din. Para transparent tayo. So yan, sa 24 hours na paggamit, same lang din yan. 24 hours, 1 day. Okay. Tapos 10 pesos. Yan. Okay. 96.96 lang din. So yan. Nilagay ko na tong mga to kahit na magkakamukha lang sila ng mga info para meron kayong mga choices kung ano yung available na makita nyo. Yan. Number 7 na tayo. Number 7, Condura pa rin. Same lang din. So, dalawa ng Kelvinator. Tapos, dalawa na yung Condura. So, tignan nyo na lang yung model para hindi kayo malito. Yung refrigerant niya, R410A lang din. Yung latest nga pala natin ngayon, yung R32 na refrigerant. Yan. So, same lang din sila ng cooling capacity. Tapos, yung watts niya, same lang din pati yung eto. Yung kilowatt hour, yung konsumo nila. Sa 9 hours na paggamit everyday within 1 month. Tapos, same lang din sila sa peso. Sa 24 hours na paggamit, same lang din. So, yung price niya ay mahal lang ng 100 dito sa Kelvinator. So, bali, tingnan natin yung itsura niya dito sa Lazada. So, yun yung itsura niya. Para may idea kayo. Yan. So, tingnan natin dito sa baba. May makita tayo. So, yan guys, non-inverter to ha. Ang pangit lang kasi sa mga nagbebenta online, dapat lagay na dito na non-inverter siya kagad. Kasi kala nung iba, inverter to. So, siya nga pala, mag-ingat kayo sa mga inverter grid at inverter class dun sa mga naghahanap ng mga inverter. Yung mga ganon non-inverter yon, kapag meron kayo nakitang inverter grid tsaka inverter class. Meron na akong ginawang video nun. Paalala dun sa mga bumibili online, baka magkamali kayo. Lalo na dun sa mga newbie. Okay, tuloy na tayo. Number 6 na tayo. Number 6 natin ay Carrier. Yan. Ito yung model niya. Tapos yung yung refrigerant niya ay R410A lang din. Yung cooling capacity niya 1.47. Tapos yung power rating or watts, same lang din. So, halos same lang nung 5. Pati yung info dito, yung konsumo niya. Yan. So, sinama ko na to para may mga choices kayo. Dito, same lang din sa 24 hours na paggamit. Yung price niya, 16,395. Mahal siya. Okay, dahil nga, Carrier. So, kapag Carrier, mga ganyan, expect nyo na mahal siya kahit na hindi siya inverter. Sa Western Appliances, kung siya nakita, ito, 16,395. Ganyan yung itsura niya. Yan. So, konting info lang dun sa mga newbie. Kapag meron kayo nakitang ganito, yan, di ba, meron kayo nakikitang ganyan sa mga aircon, sa mga ref. Yan, yung energy label. Okay. Merong barcode dyan sa baba ito. Kikita nyo. Scan nyo yan sa phone nyo. Tapos, merong link dyan. Kapag kinlik nyo yung link dito siya, pupunta. Yan, ito yon. Kung saan ko nakuha yung info. Okay, dun lang sa mga walang idea kung ano to. So yan, guide yan. Nilabas yan ng DOE para dun sa mga consumer. Guide yan, yan. Makikita dito yung monthly energy consumption. Nakikita nyo. 109.08. Makikita mo dito yan. Yung monthly energy consumption. Ito. Okay. Yan. Tapos yung refrigerant niya R410A nakalagay din dito. Tapos yung cooling capacity niya, yun, nakikita nyo. Yung 0.47, ito. Cooling capacity. Nandito yan. Ito.
Okay. So, bali ito, ang info dito, nilagay lang dito. So, available yan online. Okay? So, yan, para lang dun sa mga walang idea. So, yan, proceed na tayo. Top 5 na tayo. Number 5 natin, carrier pa din. So, ito yung model niya. Huwag kayong malilito. Halos same sila ng model, pero pinagkaiba lang nila. Yung last 2 digit niya ay C instead na E. Yung sa baba kasi E. Tama ba? Okay? Yan, tama. So, yan. Yung info nila, same lang din. So, hindi ko na uulitin. Yan, at least meron ako list sa inyo kung naghahanap kayo. So, yan, para meron kayong mga choice. Yung price niya, 13,200. Tignan natin dito sa Lazada. Para meron kayong idea yung itsura. Okay. Ito yung itsura niya. Yan. So, yan, nakalagay dito. Optima. May 13,200. Yan. Okay, tama dito. Yan, sa carrier lang din to. Okay. So yan, hindi na tayo pupunta dun sa mga ibang specs niya. Baka matagalan tong video na to. Kayo nang bahalang mag-search. At least, meron ako list sa inyo. Okay. So number 4 na tayo. Ito. Yung higher. Okay. So ito yung model niya. Ito yung refrigerant na ginamit. R410A lang din. 1.39 yung cooling capacity niya. So mas mababa dito sa 6. Okay. Yung power rating niya sa watts 479. So mas mababa yung power rating. Mas mababa din yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. Katumbas siya ng 1,034.64. Sa 24 hours na paggamit, 91.97 yung konsumo niya. So yung price niya ito, 10,190. Okay, check natin yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Okay, para may idea kayo. So ayan yung price niya. Ay yung seller yan. Okay. So ayan. Top 3 na tayo. Malapit na tayo matapos. 3 na lang. Yung number 3 natin. Tosot. Yan. Ito yung model niya. Tapos refrigerant na ginamit. Nag-iba. Excuse guys. Yung refrigerant na ginamit R32. Yung cooling capacity ito 1.56. So mataas siya. Okay. Tsaka R32 na yung ginamit na refrigerant. Ito yung latest ngayon na refrigerant. Yung power rating niya ay 472. Yung monthly energy consumption niya 101.95. Katumbas siya ng 1,019.52 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, ito 90.62. Yung price niya 8,641. So tingnan natin para meron kayong idea sa itsura. Ito yung itsura niya. Okay. Tapos meron din siyang energy label. Scan nyo lang to. Itong barcode na to dito sa baba. Yan, para lumitaw to sa Department of Energy. Yan. Lilitaw to nun kapag in-scan mo. Kita ko lang ulit. Yan, lilitaw yan. Okay? Pag in-scan mo to, barcode, lilitaw to. Yan. Ayan, yung price niya, 8,640. 1.67. Okay. Yung EER, 11.9. Okay, yan. Okay, number 2 na tayo. So, lumalabas, ito pa lang yung R32 na refrigerant. Tapos, ano ba? Tsaka ito yung pinakamura sa pagkonsumo ng kuryente. Kaya makikita naman dito yung comparison. Yan. So, number 2 na tayo. Yan. So, number 2 natin, higher din. Higher. So, yung model niya, tapos R32 din. So, dalawa na yung R32 natin. Ito yung latest ngayon na refrigerant sa mga hindi pa nakakaalam. Yung cooling capacity niya, ito, mas mababa naman yung cooling capacity. Same lang din dito sa same brand niya, dito sa baba, number 6. Pero mababa yung
power rating niya. Yung monthly energy consumption niya, same lang din dito sa Tosot. Yan, same lang din. Pati yung converted na sa peso. Yan. Okay. Sa 24 hours na paggamit, 90.62. Yung price niya halos magkamukha lang dito sa Tosot. Check natin. Okay, yan. So, yan yung itsura niya. So, yan, meron din siyang energy label. So, yan. Yung seller, ito. Emilio S. Lim Appliances. Yan. Okay. So, yan. Makikita na natin yung comparison nila. Isa na lang. So, ano nga ba yung nasa top na 0.5 non-inverter window type aircon based sa list na ginamit ko galing sa website ng DOE. So, yung number 1, ito. Carrier. So, yan yung model niya. Tapos, ito yung refrigerant niya. Yung cooling capacity, ito 1.67. Yung watts niya ito, 460. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 99.36. Katumbas siya ng 993.60. So, yan. Yung 24 hours na paggamit, 88.32. Yung price niya ito, mahal kasi nga carrier yan. So, check natin sa Lazada. So, yan. 14,900. 98. So, yan yung itsura niya. Okay. So, yan. Ito na yung list ng 0.5 horsepower non-inverter window type aircon. So, sa mga naghahanap o nagsisearch, kung meron kayo nagustuhan dito, ilagay ko na lang yung link sa description. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung maganda dito, hindi ko kayo masasagot dahil wala pa akong experience isa man sa mga to. Yung mga nabanggit na mga brands dito ay mga hindi sponsor ng mga to. Ito lang talaga yung lumitaw nung sinort ko yung nakuha ko na info sa DOE. So, tingnan nyo na lang itong sa description yung link ng DOE kung gusto nyo i-check. Okay. So, yan. Sana nakatulong to sa mga naghahanap. Kung meron kayong gusto dito, i-search nyo lang. Kayo nang bahala. Kung ano yung available pa na makita nyo dito. Pero maglalagay ako ng legit seller sa baba. Siguro except dito sa Condura na isa, number 8. Dahil wala akong makitang link dito. So kung meron kayong makita, ilagay na lang sa comment section para dun sa mga naghahanap or mga interesado dito sa aircon na to. So ayan. Hanggang dito na lang tong video na to. Kung meron akong nasabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan, binilisan lang natin kasi baka tumagal tong video na to, tsaka madami kasi. Salamat nga para dun sa mga nanonood ng mga videos ko. Tsaka mga nagko-comment, nagko-compliment. Pasensya na kung medyo hindi ganun kaganda yung mga videos ko. Gusto ko lang kasi maging informative yung mga videos na sineshare ko sa inyo at meron kayong mapupulot. Pasensya na kung hindi ako ganun pagaling magsalita, hindi kasi ako speaker. Kung ba gusto ko lang talagang mag-share. Yan. Inuulit ko lang ulit, hindi ako related sa DOE. Yung mga info na ginamit ko ay available din sa online. Kahit i-check nyo pa, ilagay ko yung link sa description. Yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa request nyo. Maraming salamat sa mga nagko-comment at nakasubscribe na. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye!